Hello po admins. Gusto ko lang i-share yung kwento ng lola ko tungkol sa experience ng lolo niya nung buhay pa sila. Konting impormasyon lang tungkol sa lola ko, she's 82 taong gulang na, kaya kung i-keep track natin, yung panahon na buhay pa yung lolo niya, around 1,800 ito. Itawag na lang natin sila bilang lolo at lola. Nung panahon daw nila lolo, hindi uso ang mga tindahan sa lugar nila. Ang pangunahing trabaho ng mga tao ay magtanim. Kinaugalian na ng mga tao doon na pagpanahon ng anihan, nagbibigayan na lang sila ng ani. Ang mga bahay daw noon ay elevated mula sa lupa. Hindi ko alam ang tawag sa ganong bahay, pero for context, may hagdanan ito na at least 4 hanggang 6 na steps mula sa lupa at kadalasan manukan yung ilalim ng bahay. Isang araw habang nagtatanim si Lolo, may lumapit na isang hindi pamilyar na babae. Hindi pamilyar kasi halos lahat ng nakatira sa lugar nila ay kilala nila. Binigyan siya nito ng kalahating isda bilang share pang ulam daw nila Lola. Tinanggap naman ni Lolo ang isda at nagpasalamat. Ang pinagtataka lang ni Lolo, ang lugar nila ay medyo malayo sa dagat. Nakakakain sila ng isda pero hindi madalas. Kung titignan yung kalahating isda, may kalakihan ito kumpara sa normal na isdang natatanggap nila. Dito nagkaroon ng kaunting pagdududa si Lolo. Tinawag ni Lolo si Lola at ibinigay yung isda. Pinalagay niya muna ito sa kusina pero nagbilin si Lolo kay Lola. Sabi niya, bago ka umakyat sa taas, sa bahay, huwag mong hakbangan yung pangalawang baitang ng hagdan. Tsaka mo na tignan yung isda pag nasa kusina ka na. Sinunod naman siya ni Lola. Pagdating ni Lola sa kusina, agad siyang bumaba at tinawag si Lolo. Nang makita ni Lolo yung binigay, ang akala nilang kalahating isda ay kalahating katawan pala ng sanggol. Sinunog daw nila yung binigay na kalahating isda dahil, ayon kay Lolo, may laway daw yun ng aswang. Kapag kinain ng normal na tao, magiging katulad kanila. Normal na raw sa kanila ang ganoong mga pangyayari, kaya siguro hindi rin natakot si Lola. Ang mga aswang daw ay kayang linlangin ng tao at magtago sa likod ng mga ilusyon. Buti na lang at may karanasan si Lolo sa ganong mga bagay. Salamat sa pagbabasa. PS. Hindi ko sigurado kung bakit kailangang mag-skip ng steps sa hagdanan para makita yung tunay na anyo ng kalahating isda. Pero sa tingin ko, alam ni Lolo na para makita natin ang mga maliliit na detalye, kailangan nasa ibang perspektibo tayo o hindi passive ang pag-iisip natin.